Alam mo ba na mayroong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo napatay. Bumalik ngayon tapos nag-file na naman ng certificate of candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. Nasa listahan mo yan na drug lord. Kaya sumibat sa Amerika. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman certificate of candidacy, tatakbo ng mayor sa pati si Kerwin Espinosa. Mga drug lords na ngayon. Yes. Yung mga drug lords sa panahon na. Sige, kasi may panahon-panahon man na walang drug lords. Ngayon, panahon na ng drug lords. Totoo yun, panahon na yung drug lord. Ako retired na. Ayaw ko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of being mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Hindi, I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi At yung mga vlogger, daming mga vlogger ngayon gusto Duterte, may ibalik. wala na ang kamay ko. Nagtigas na ako. Ayaw niya, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Mga tao Hindi ko na. gusto. Mga vlogger, Sabi nga ako na, I would again refer you to the Bible. There is always a time for everything. Time to be born. There is a time to be mayor, and a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Huwag na nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho ko, at putang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na, hindi ko na trabaho yan. Huwag mo lang akong takot-takutin niya, kain kita. Isa lang tanong niyo, bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso. Bakit hindi na kayo ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang diyan lang. Hinamon mo naman na pailan nyo na ako ng kaso. Bakit hindi ka ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo yan. Ayaw ko sumabugok na yan. Mayor, if in case you'll be invited by Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda na ako. Maging hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang ex-drug lord. Yan. Okay. Anyway, final question ko ngayon. The issues against you in both the Senate and in the House is always focus on extrajudicial killing and double death squad. This started during the time when Laila de Lima was still chairman of the Commission on Human Rights in 2009 to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko? In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims which was buried in the Laod quarry. How come up to this time, they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, naging DOJ Secretary, naging Senador. Hindi ko man, I'm not challenging Senator De Lima to come up with something. Magyayabang na rin ako. Maybe because being a lawyer, mahirap talaga mag-build ng kaso. Parang bahay yan eh. Start a poste, gawin. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga lalalo na kagaya ko ng mayor. Wala man akong naalaala na pinatay ko na nabanhaw. Na nag-resurrect. Hindi biro. Hindi. Ewan ko, because siguro baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa katandaan ko ngayon. At this age, baka he might really want to spare me of. Gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako. Ganito na lang. For whatever there was, or ano ang nangyari, o anong sinabi nila na ginawa ko. Kaya yung sa Dumoy, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country.